Bata pa lang ako, lagi akong sinasabihan ni Lola, huwag kang mag-iiwan ng papel at ballpen sa labas tuwing gabi. Akala ko, kwentong pambata lang. Pero isang gabi, nakatulog ako. Naiwan ko ang notebook at ballpen sa balkonahe. Kinabukasan, may sulat. Hindi ko sulat. Ang sabi, Rico, nakita na kita. Akala ko prank lang, kaya sinadya kong ulitin. Iniwan ko ulit ang papel at ballpen. Kinabukasan, may bago na namang sulat. Malapit na ako. Sumunod na gabi, huwag ka nang matulog. At sa ikaapat ng gabi, andito lang ako sa labas. Napansin ko, tuwing may sulat, basa ang hamog ang paligid. Pero ang pahina, tuyo, malamig. Kaya nagpuyat ako. Eksaktong 12:00, may narinig akong kaluskos. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko siya. Isang payat na nilalang. Nakayuko sa mesa, walang buhok, walang damit, walang muka. Pero may ngiting nakaguhit sa balat. Hawak niya ang ballpen ko. Dahang-dahang sumusulat sa notebook. Parang walang pakialam kahit nakatingin ako. Bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang takot. Tumayo lang siya, iniwan ang ballpen at itinulak sa akin ang notebook. Tapos naglaho. Nanginginig ako habang binubuklat ang notebook. At nakita ko ang huling mensahe niya. Salamat sa papel. Ikaw na ang isusulat ko. Bukas, simula noon, hindi na ako natutulog ng mahimbing. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung naisulat na niya ako o isusulat pa lang. Follow me for more stories like this.